So what's up mga ka-action, no? Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. Nako, eto na po. Mukhang mapawalang saysay lang pala. So alam naman po natin kung ano ang mga ihahain na resolusyon nitong mga si Bato, si Bongo, si Robin, may isa pa nga dyan, si Cayetano. Oh, house arrest. 'Di ba? Dito kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga nababahala sila sa kalusugan daw ni dating Pangulong Duterte. Pero ang tanong ho natin, ito ba ay may epekto sa ICC itong mga ihahain nilang resolusyon? Ito po, panoorin po natin at pakinggan ho natin itong sasabihin or naging sagot sa tanong ng isang reporter dito sa dating ICC judge ho, mga ka-action. Exercise in futility para sa dating ICC judge ang mga inihaing Senate resolution na humihirit ng house arrest para kay FBR. Wait lang. Credit po sa video ng Billionaire News, ayan, channel, ayan, credit po or courtesy, please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. RD, nasa Rome statute lang kasi ang bola, kaya malabo itong mapagbigyan. If the Senate passes a resolution like that, what is that value to the ICC? Oh, nothing. Agoy! Malinaw na malinaw ho ang naging tanong ng reporter. Anong naging sagot? Oh, nothing. Agoy! Nako. Ito nga sabi natin, kung magkatotoo ho ito, walang saysay din pala ang paghahain nila. Kasi una-una dyan sa atin, no, ito isip lang naman natin, opinion lang naman natin. Kasi nagtataka nga tayo, di ba? Napapaisip tayo eh. Diyan ba sa kanilang ihahain na resolusyon, kahit ma-approve man halimbawa yan sa Senado, pagdating sa ICC, tatanggapin ba kaya yan? Kasi hindi naman tayo miyembro ng ICC, di ba? Hindi na member ang Pilipinas ng ICC. Pero yung mga nagsampa ng reklamo kay dating Pangulong Duterte, sinimulan ang investigasyon, member pa ang Pilipinas sa ICC. Kaya, para sa atin, may jurisdiction. Pero ito kasi, wala na eh. Di ba? Kaya napapatanong tayo, kung itong inihahain nitong apat na senador, apat na to sila eh. Kasi alam ko, si Peter Cayetano din, si Alan, di ba? O, naghain din. Kaya ito po ang naging sagot. Nothing. Agoy! Walang halaga sa International Criminal Court ang mga Senate resolution na nananawagan ng house arrest para kay FPRRD. Ayon ito kay dating ICC judge at UP College of Law Professor Emeritus Raul Pangalangan. Paniwanag niya sa On Point ng Billionaire News Channel, tanging ang Rome Statute lang ang pagbabasehan ng korte sa usaping interim release. Una nang humirit ng house arrest sina Senador Bato de la Rosa, Robin Padilla at Bongo dahil sa anilay lumalalang kalusugan ng dating Pangulo habang nakadetain. Naghain din ng resolusyon si Senador Alan Peter Cayetano na hinihimok ang gobyerno na hilingin sa korte na pansamantalang ikulong si Duterte sa Philippine Embassy sa The Hague. Duda si Pangalanan na mapagbibigyan ang mga ito ng ICC. I mean, of course, it can always be conveyed to the court. I don't know who will convey that, who will transfer that information to the court, but whether it will carry any weight, I doubt it. The interim release can contain conditions. And I imagine if the three grounds, one of those three grounds anyway, is satisfied, then the humanitarian elements might be taken into account in the conditions. But I don't think they will go as far as what the senators are looking for. Because that is something we do in the Philippines. There's some VIP jail somewhere. If it happens, it will be the first time. That sort of a VIP arrangement for a prisoner. Ayon din kay Pangalanan, posibleng madesisyonan ng ICC ang interim release request ni Duterte pagkatapos pa ng confirmation of charges sa Setyembre. Some of the grounds... Agoy! Pagkatapos pa pala ano pa yan ha? 50-50 pa yan kung ma-approve ang interim release o hindi. Agoy!
Agoy, pagkatapos pa pala ng pagbasa ng magiging halimbawa charges. Agoy, September 23. Agoy, ang tagal. Wala pang kasiguraduhan yung interim release pala. Agoy. Agoy. Grounds for interim release, deny release, that is the risk of flight, and the second is the possibility of a threat and intimidation of victims and witnesses. I think the second ground is one which is best explored with the evidence available during the confirmation hearing. Magsisimula ang 4-day confirmation of charges sa September 23. There are three options for the court. If the court says it's enough, then they confirm the charges, and it becomes then the pre-trial is ended and they proceed to trial. If the evidence doesn't support the charges, the court basically throws out the case, and that's the end of it. And the third option is that the court can basically tell the prosecution, go back and give us more evidence, or consider filing another charge. Characterizing what we call the mode of liability. Was Duterte the mastermind? Was he a direct perpetrator? Because right now the charge is co-perpetrator. Umaasa si Judge Pangalangan na dadalo in person si FPRRD sa confirmation of charges. Nasurpresa raw siya nang humarap ang dating Pangulo sa pre-trial chamber nung Marso via video. So yun po mga ka-action, mga kakamping, no? Ayan. Ayan, malinaw na malinaw po kung may epekto ba ang gagawin o ihahain ng ilan sa mga senador ng mga Duterte, no? Nothing. Agoy! Tapos, naku. Paano yan? Pasensya na ho kayo sa maingay mga ka-action, mga kakamping, ha. So yun na po mga ka-action, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.